Naging undercut. Naging undercut Ganyan ka na lang. Ako rin, boss. Sa mga nanay na katulad ko na may anak din na toddler, karamihan sa mga batang toddler ang hirap gupitan. Ang swerte naman ninyo kung ang anak ninyo is napaka-behave pag ginugupitan. Pero sa mga katulad namin na may anak na hindi mapakali pag ginugupitan, wala na siguro ako magagawa kundi mag-aral na gupitan talaga si Hiroto. Binigyan nga ako ng pampagupit ni Daddy. Pero pinag-iisipan ko talaga kung itutuloy ko ba na pagupitan ulit si Hiroto. Kasi yung huling gupit niyan, talagang nagwala siya dahil kating-kati siya dahil dun sa pinagpagupitan namin, nagtitipid yata sa powder. Pero wala naman ako magagawa dahil business yun. Kaya hindi rin naman ako makahingi at mapagsabihan yung nagugupit na paliguan ng pulbo si Hiroto habang ginugupitan. At super mahal talaga ng gupit dito sa Japan. Siguro yung binayad ko doon 2,500 yen. Ang pinakamura dito na gupit sa Japan is 1,200. Dati 1,000 lang, yun yung pinakamura. Pero dahil nagtaas na yung tax, naging 1,200 na. So magkano yun sa Pilipinas? Kung hindi ako nagkakamali, ang first time niyang gupit is sa Pilipinas. Pero ang ganda ng mga accommodation doon. Talagang exclusive for kids yung salon na pinagpagupitan ko sa kanya. Yung upuan ng mga bata doon, parang yung mga nakikita mo sa amusement park. So mag-e-enjoy yung mga bata, tapos pinapanood pa sila ng mga cartoons. Tapos yung mga barbers doon, talagang professional. Sanay na sanay silang magupit ng mga bata kahit na malilikot. Hindi ka mag-aalala na baka magupit ang tenga. Pero dito sa Japan, sa tagal ko dito, hindi pa ako nakakita ng exclusive for kids na salon. So dahil yung araw na yan is eksaktong natutulog naman si Ailey. Tapos sa totoo lang nanonood lang siya ng TV kanina. At tinry ko siyang gupitan, buti naman at behave. Nung una nakaupo lang kami sa sopa. At nung napansin kong medyo okay naman siya habang ginugupitan ko, hinubaran ko na siya. At syempre inutu-uto ko na rin. Pag pinagupitan ko kasi siya dito, nako hindi naman pwedeng hubot-hubad siya habang ginugupitan. At least pag ako unlimited powder pa. Kaya talagang komportable siya habang ginugupitan ko kanina. Kasi kada gupit, maglalagay ako ng pulbo para hindi siya makante. At saka masakit kasi yung mga bagong gupit na buhok. Kaya okay lang kahit ako na yung magwalis, ako na maglinis ng mga pinagupitan niya. Kahit na mahirapan ako maggupit dahil hindi naman ako professional. Actually, buti nga natatandaan ko pa yung pinag-aralan ko sa YouTube Kasi dati, nung maliit pa si Yamato, ako din ang nagugupit. Pero nung time na yun, nagtitipid talaga ako. Kasi super mahal naman kasi talaga ng gupit. Hi! Hi! At least ngayon, ang kagandahan, pwede ko siyang paliguan kaagad. Kasi dati naalala ko yung huling gupit niya. Dahil nagwawala nga si Hiroto, ngayon tuloy yung mga pinugupit na buhok niya napunta din sa mga damit ko. Tapos yung damit ni Hiroto puro buhok na rin kasi ayaw niya magpalagay ng cover. Kaya hanggang sa makauwi kami mula doon sa pinagpagupitan niya hanggang sa bahay namin iyak siya ng iyak dahil sa kate. Pero tingnan mo naman ngayon naka-smile pa. Hindi siya stress, hindi rin ako stress. At ang kagandahan pa dito, na-save ko pa yung binigay ni Dada na perang pampagupit sana niya. Kaya imbis na pampagupit, bibili ko na lang sa kanya ng laruan niya. Bada. Hindi pantay-pantay. Wow, kapoy. Natingin. Hindi pantay-pantay yung gupit niya. Sa totoo lang, unang gupit lang yan. Kinabukasan, ginupitan ko ulit siya.
Kasi tingnan niyo naman na paliguan ko siya. Yan, nagsilabasan yung mga mahahabang hindi ko pa nagupitan. Pero okay lang yan kasi hindi naman ako professional. Kaya uulitin ko na lang siya kinabukasan. Hindi ko na nga nakuhanan ng video. Kasi nag-concentrate talaga ako. Mahaba pa kasi yung bangs niya. Mas bagay kasi kay Hiroto yung maiksi lang. Kaya after ko siyang paliguan, ayan, nilinisan ko ulit yung sahig. Kasi may mga maliliit pang naiwan. Dito pa naman gumagapang si Ailey. And speaking of Ailey, ang galing din tumiming ng baby ko kasi pagkatapos namin ng session ng paggupit kay Hiroto, doon na siya nagising. Kaya nakapag-concentrate ako ng mabuti sa paggupit kay Hiroto. Concentrate pa yung lagay na yun Ay, ang sarap talaga pag nagbe-behave sila ng sabay. Marami akong nagagawa. What is your favorite food in the US? At dahil pagkagising ni Ailey, behave pa rin naman siya. Nilubos-lubos ko na yung pagka-behave niya, kaya kumain muna ako ng tanghalian. Ito nga palang tanghalian ko puro tira-tira pa kahapon. Kaya hindi ako nagluto ng lunch kasi ang dami pa rin namang natirang ulam kahapon. Buti nga may natira pa kahapon kasi talagang gutom na gutom din ako niyan. Tapos hindi ko napansin, hindi ko pala naisara yung aking botones. Nagpa-breastfeed din kasi ako niyan kanina. Sa totoo lang, ayoko talaga na nagtatapon ng mga pagkain. Kahit na ulam pa kahapon, inuulam ko pa rin yan. Si Yamato nga nasasanay na hindi kumain ng mga tirang ulam Pero sabi ko sa kanya, kainin niya dahil sayang yun. Lagi kong sinasabi sa kanya yung buhay namin nung maliliit pa kami. Na hindi kami nagtatapon ng pagkain kung hindi pa sira. At speaking of tapon, ayan, nagtapon naman si Ailey. Naabot niya kasi yung juice na iniinom ng Kuya Hiroto niya. Pero binalik ko na lang din sa kanya yung tasa kasi baka mamaya magwala kumakain pa naman ako ngayon. Habang kumakain pala ako nagbe-bake din pala ako ng banana cake. O diba, ang dami kong nagawa, sabi ko habang natutulog si Ailey. Pero dahil hindi pa naman siya luto, tinuloy ko yung pagkain ko. Buti nga dahan-dahan ako nakakain ngayon kasi pagka umiiyak si Ailey habang kumakain ako, ay nako, hindi ako talaga mapakali. Pati yung pagkain ko napapabilis, parang kung gusto ko nang lunukin lahat. Kaya pagka ganyang behave na behave si Ailey, hindi umiiyak, talagang nakakakain ako ng maayos. Nung bumaba na nga pala yung panganay ko galing sa taas, inutusan ko siya na kuskusan niya ulit yung sahig. Kasi apple juice yung natapon, kaya medyo malagkit-lagkit pa. Buti na nga lang tong anak ko kahit na nag-aaway kami paminsan-minsan, masunurin pa rin naman siya sa akin. Literal na teenager, sumasagot, pero mas marami naman siyang sinusunod sa akin. Na pinagdadasal ko sana tuloy-tuloy na mabait siyang anak at hindi ma-impluwensyahan ng mga masasamang barkada. Ang anak kong panganay, hindi man siya katalinuhan pero masaya na ako na mabuting anak siya. Yun naman ang importante, mabuti at magalang. Chinek ko muna yung binibake ko kasi baka mamaya nasunog na. Actually, meron pa siyang 13 minutes. Kaya binalik ko ulit siya. Pagkatapos ko kumain, pinipare ko na rin yung lunch ni Ailey. So, ititry ko tong Quaker Oats. Tapos, lalagyan ko ng furikake. May lasa na yan. Pero, matabang siya. Saktong-sakto lang para sa baby. First time kong ipapakain sa kanya to. Kaya sana magustuhan niya. Mas maganang kumain to si Ailey kumpara ko kay Hiroto. Si Hiroto kasi ang agang nakatikim ng adult food. Kaya hindi ko na siya napakain ng baby food kasi pag kumain siya ng baby food natatabangan na siya. Kaya itong pagpapakain ko kay Ailey talagang iniingatan ko. Talagang matatabang na pagkain lang ang pinapakain ko sa kanya. Ang hirap kasi pagka lumaking mapili. Katulad ni Hiroto, ayan, naging mapili na siya.
Ngayong araw nga na to, iba-iba ang pagkain namin. Iba yung kay Hiroto, iba yung kay Ailey, iba din kay Yamato. Kaya ang hirap mag-prepare ng food. Mukhang okay na yung banana cake. Tara at hanguin na natin sa oven. Dati hindi ko favorite ang banana cake. Kasi nga banana. Pero nung nag-start ako na mag-bake, at na-enjoy ko dahil kinakain din ni Hiroto tsaka ni Ailey. Si Yamato medyo pili pandesal lang ang gusto. At pwede kang gumawa ng iba't ibang klaseng version ng banana cake. Gaya niya, nilagyan ko siya ng chocolate chips at walnuts. Ang ganda ng combination. Kaya na-enjoy ko tuloy siya kasi pati ako, gusto ko rin yung binibake ko. At ang sarap talaga pag freshly baked. Sana nga someday mapupunta ko yung mama at papa ko dito para mapatikim ko sa kanila yung binibake ko eh. Kasi nag-start akong mag-bake since nung nagkaroon ng pandemic. Inaral ko kung paano ang pag-operate ng oven. At nung natutunan kong i-operate yung oven, ayan na, nagtuloy-tuloy na akong mag-bake ng mga iba't ibang klaseng tinapay. Sabi nga ng mga friends ko, magtinda daw ako dahil masarap daw akong gumawa ng tinapay kasi minsan pinapatikim ko sa kanila. Kaya lang kasi limited lang ang oras ko, nagkakaroon lang ako ng time mag-bake pag behave ang mga anak ko. Kaya ngayon yung pagbe-bake ko pang family lang muna. Cheese! Say cheese! Cheese! Say cheese! Ito nga pala yung gupit ni Hiroto. Di ba ang haba pa ng bangs? Yan yung gupit niya nung unang gupit ko sa kanya. Buti na lang bata pa siya, hindi pa siya marunong umangal. Ewan ko na lang kung paglaki niya, papayag pa siyang magpagupit sa akin. At ito naman yung pangalawang beses, the next day, ito yung gupit niya. Picture na lang kasi hindi na ako nakapag-video. Iniksian ko yung bangs niya, buti nga medyo maayos eh. Sana sa next na gupit ko sa kanya maayos, ganito din. Hanggang dito na lang po. See you on my next vlog.